Hindi tayo nangangapa sa dilim. May nagpapatakbo ng ating mga buhay at ng ating mga industriya. Pero bukod sa liwanag, nakapagbibigay din daw ito ng ginhawa at nakakapagpagaling din di umano ng sakit. Nito lang nakaraang Hunyo, halos gumuho raw ang mundo ng simpleng may bahay na si Nanay Daisy, 58 years old. Natuklasan kasi niyang meron siyang stage 2 cervical cancer. Dahil walang perang pampakimotherapy, umasa na lang daw siya sa bisa ng alternative medicine o yung mga gamot at pamamaraan na hindi umaasa sa mga kemikal. Talagang putlang-putla ako. Kaya nga marami sa akin nagsasabi, naku, isang bulati na lang Ate Daisy, wala ka na. Kaya lalo tuloy akong nadidiscourage. Pero makalipas lang daw ang halos 6 na buwan, di umano lumakas ang pangangatawan ni Nanay Daisy. Pero hindi raw dahil sa herbal medicine, kundi dahil sa kuryente. Nagsimula raw bumuti ang pakiramdam ni Nanay Daisy nung araw-araw siyang bumisita sa isang klinika sa Alabang, Muntinlupa. Dito siya sumasa ilalim sa tinatawag na electric therapy. Sa loob ng 3 minuto, ipinahahawak kay Nanay Daisy ang 2 stainless steel. Dinadaluyan daw ang mga ito ng electric impulses at nagpapasok ng electric frequencies sa katawan ng pasyente. Dahil di umano sa mga ito, nagbabalik sa normal na kondisyon ang molecules ng katawan. Kung nagkataong itong cells na ito ay part ng internal organ natin, katulad ng heart, liver, kidneys, and digestive system. So, nakokorek yung condition at bumabalik sa normal na proseso yung buong katawan natin. Galing pa raw ng Switzerland ang teknolohiyang ito na nagkakahalaga ng 300,000 pesos kada unit. Bawat session nito, 500 pesos ang bayad. In some cases, supplementary itong therapy na ito. May papayok po sa ating mga kababayan na kumonsulta po tayo sa doktor at sundin po natin ang kanilang payo, inumin po natin ang mga gamot na reseta nila. Matapos lang daw ang 30 araw na sessions ni Nanay Daisy rito, di umano, naramdaman niyang lumiit ang bukol sa kanyang matris. Dati, nakikita ko ito parang malaki kasi dito yung bukol. Ngayon, pag hinipo ko dito, maliit dito, tapos dito malaki. Ngayon, nung nag-therapy ako, medyo na-balance na. Samantala, para matiyak kung bumuti nga bang talaga ang kondisyon ni Nanay Daisy, ipinasuri namin siya sa isang obstetrician gynecologist o doktor ng mga babae. May ilalagay po akong instrumento, speculum po sa loob ng pera. Ay, sandali lang po. Masakit po eh. Masakit po ba dito? Hindi naman. Hindi lang siya sa kwelyo ng matres ngayon, kumalat na rin siya dun sa puwerta at saka dun sa side walls or sa pelvic wall. Ang talagang definitive treatment ay ma-radiotherapy si Nanay at saka ma-chemotherapy. Sa kabila nito, matibay pa rin ang kanyang paniniwala sa electric therapy. Gusto ko pa rin patuloy dahil wala pa naman din akong pang-chemo. Kasi doon ako lumalaki kasi pag dinudugo ako na hindi ako nagpapatherapy doon, lalo akong nanghihina. Halos lahat ng pasyente mayroong positive response. Most of the patients with certain diseases actually has benefits. The correction of the crystalline formation of the molecules will actually normalize the absorption of the medicine prescribed by the doctors. Ang kuryenteng gamit para paandarin ang mga kagamitan sa bahay, hindi naiiba sa kuryenteng dumadaloy sa ating katawan na nagiging enerhiya para tayo'y makakilos. Kunyari, yung puso natin, yung pagpintig ng puso natin, yung pagtunaw ng pagkain sa bituka natin, kaya nakakagalaw ang bituka natin is dahil doon sa natural na kuryente yun. Pag wala yung kuryenteng yun sa katawan ng isang tao, no, siya ay tinuturing na patay na. Tinatayang noong huling bahagi ng 19th century, nagsimulang gamitin ang kuryente sa panggagamot.
1950s nagkaroon ng defibrillator, medical device para muling patibukin ang puso kapag ito'y huminto. Ang mga Tsino ang pinaniniwala ang unang gumamit ng natural na kuryente ng katawan ng tao sa panggagamot sa pamamagitan ng acupuncture. At ang bago ngayon sa acupuncture, ang electroacupuncture. Kinakabitan ng electric stimulator ang mga karayom para tuloy-tuloy daw ang pag-stimulate sa mga ito. Don't worry, hindi ito makakakuryente, kundi mag-stimulate lang na needles lang. Mas mainam raw itong gamitin kaysa sa manual na pagmanipula sa karayom. Parang may dumadaan na konting kuryente lang in between ng needles. Tanggap na ng maraming doktor ng medisina ang acupuncture bilang paraan ng panggagamot. Pero meron pa ring mga kumukwestiyon sa bisa nito. Ang kasambahay na si Annalisa, kalahating taon na raw pinahihirapan ng mga bato sa kanyang bato o kidney stones. Hirap na hirap nga raw siyang umihi. Hindi ako makalakad talaga, umiiyak talaga. Akala ko, katapusan ko na yun. Kasi, namamanhid yung dito ko at saka dito. Tapos, lagi lang talaga ako umiiyak kasi ang sakit, sobra talagang sakit po. Mabuti na lang daw at tinulungan siya ng kanyang mga amo na makapagpagamot. Nito lamang Huwebes, sumailalim si Annalisa sa pangatlong session ng extracorporeal shockwave therapy. Sa pamamagitan ng kuryente, dinudurog ang mga bato sa kanyang kidney. Ang paraang ito, ginagamit sa Western medicine. Tanggap ng mga doktor. Yung shockwaves tumatago sa balat natin, sa muscle, dun sa laman ng kidney. Kung makikita nyo yung itsura ng bato sa loob ng kidney habang tumatama yung shockwaves, parang lumilindol. So imagine niyo kung paano ang lindol natin, nagkakrak yung lupa, bumabagsak yung mga gusali, ganun din po yung nangyayari sa bato pag tumama yung shockwaves. Tumatagal ng 30 minuto hanggang 1.5 oras ang prosesong ito. Depende sa laki at lokasyon ng kidney stones. Hanggang maging pinong-pino ang mga ito at mailabas sa pamamagitan ng pag-ihi. Ito po ay bato po na galing sa kidney stone. Pero may limitasyon ang lakas ng kuryente na kaya ng katawan. Susunod ang elektrisyan na si Edward. Hindi lang sa kable ng ilaw niya kayang padaluyan ang kuryente, pati na sa kanyang katawan.